Magandang araw po. May konti lang po akong ibabahaging kaalaman sa inyo tungkol po dito sa pagre-repair ng mga ganito. Baka meron po kayong ganitong produkto sa inyong bahay at nasira ay naka-stock na lang hindi na ginagamit. Ganito lang po ang pagre-repair nito. Bali, yan, i-check niyo muna mabuti yung lahat ng component niyan. Kung mayroon kayong tester ay mas maganda, kung wala naman ay hindi mas maganda mag-print. Nakita ko po ay yan, ang sira. Hindi gumagana po yan eh. Na-stuck na doon sa nagpapagawa. Bali, do-double check natin yung AC plug. Kung pero nakakita na tayo ng sunog doon sa portion para masigurado natin na sira nga siya. Kaya hindi siya gumana. Pero chinecheck ko rin pero papalitan po natin yan. Pinapakita ko lang po kung halimbawa po magkaroon kayo ng encounter na hindi walang sunog yung terminal di ganun lang po. Bali resistance setting po para yan, nakita ko rin po yung switch niya ay sunog na rin. Bali ipapalitan po natin yan ng bago. Nakabili na ako po ng bago niyan. Sa online ko lang rin binili yung switch niyan. Meron namang available na sa online yan. Bali chinek ko rin po yung switch na binili ko kung buo siya or minsan po kasi defective, para siguradong kakabit natin ay gumagana. Mukhang gumagana naman. Chinek ko rin po yung mga terminal kung alin din yung neutral at saka yung on. Bali sa wiring po, ayan, chinecheck din po natin yung mismong heater niya kung siguradong may resistance. Meron naman, nasa 80 ohms yung heater niya. Bali ang connection po ng switch yan, bali tatlong terminal yan. Ang meron po siya kasi sa gitna na thermostat ay yung nasa middle port ng switch ay doon po natin ilalagay yung thermostat, yung pupunta sa thermostat. Tapos yung kabilang side, yung taas ay doon sa babang sa AC plug, doon sa AC. Tapos yung kabila ay doon naman sa common. Yan po ang wiring niyan, para hindi po kayo malito para sa pagwa-wiring. Bali, dino-double check natin yung mula sa AC plug hanggang sa heater kung meron siyang resistance. Bali, mataas po ang setting niya, nasa mga 20k sa resistance, to make sure po na wala pong ground yung metal part niya dun sa heater para maiwasan po yung kuryente. Check na po natin kung gumagana na. Kinabit ko na po yung wiring niya. Minaltan ko na rin po yung plug at saka yung switch. Titingnan natin kung umiinit. Yan po ay para masigurado ay yung AC plug ay sa resistance din po. Kung pag nag-on ay makikita yung resistance. Inaktwal na po natin sa tubig kung mag-iinit nga siya. Ayan, nagbabubbles na po siya. Mukhang nag-iinit na nga. Ibig sabihin, buo na yung produkto. Hinipo ko rin yung metal part pero wala naman siyang ground. Safe siyang gamitin. Okay na po. Ang matagal nang naka-stock na gamit ay nabuhay natin muli. Konti lang ang gastos. Mas tipid. Thank you po.